Congratulations Mrs. You are 5 weeks pregnant, maganda naman ang results mo, malusog ka at walang problema sa sinapupunan mo, may mga irereseta lang akong vitamins na kailangan mong inumin, may UTI ka pero very light lang naman, iwasan mo lang. Hindi na niya naintindihan ang iba pang sinasabi ng doktora. Tulala siyang naglalakad galing sa center na pina-check upon niya, sa totoo lang hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. May kung anong galak sa puso niya, nang nalaman na totoong ang buntis siya, pero may takot din at pag-aalala. Anong gagawin niya? Paano siya mag-uupisa? Sasabihin ba niya kay Froilan? Naguguluhan na siya, pero kailangan niyang mag-isip kung ano ang pwedeng gawin, kung ano ba ang nararapat. Wala sa loob na napahawak siya sa tiyan niya. Hindi ito ang gusto niya, hindi ganito ang pangarap niya. Her dreams was to marry the man she loves, a beautiful wedding, before she got pregnant. I'm sorry Nay, Tay. Kung nabubuhay lang siguro ang mga magulang niya, baka atakihin pa sa puso dahil sa kagagahang ginagawa niya. Litong-lito na siya, wala siyang choice kundi ang lumapit sa kaibigan. Wala naman kasing ibang malalapitan. Sa Taguig bumili ng bahay ang mag-asawa, at isang beses na siyang nakapunta doon, nang maglipat ng bahay si Judith, kaya naman alam niya kung paano makapunta doon. Andito siya ngayon sa harap ng gate sa bahay ng mag-asawa, nakatingala sa dalawang palapag na bahay ng mga ito. Napakaswerte ni Judith, hindi katulad niya, kinagat niya ang labi, at pikit matang nag-doorbell. Nakatatlong doorbell siya, bago nagbukas ang pinto ng gate. Ay ma'am, pasensya na po ha, nasa taas po kasi ako kaya medyo natagalan. Paumanhin ang kasambahay ng mga ito, kilala siya nitong kaibigan ni Judith. Okay lang, andyan ba si Judith? Tanong niya dito. Ay opo, nag-aayos po kami sa taas ni ma'am, halina po kayo pasok. Niluwagan nito ang bukas ng pinto. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ma'am gusto nyo po umakyat na lang kayo. Kukuha lang po ako ng maiinom nyo. Anang kasambahay nito. Sige po. Sang-ayon niya at umakyat ng hagdan. Maganda ang bahay na regalo ni Denver kay Judith. May isang guest room, at 3 malalaking kwarto yon. Becca, sino yun dumating? Rinig niyang tanong ni Judith, galing sa isang kwarto. Nangingiting lumapit siya doon, bukas ang pinto, at puno ng regalo sa kasal nito. Nakabukas na ang mga yon, pero hindi pa tinatanggal sa kahon ang iba. Ako. Nakangiting sabi niya, at pumasok sa loob. Oh, best. Anong ginagawa mo dito? Tila gulat na tanong nito. Parang ayaw mo na akong pumunta dito Tampo-tampuhan niya. Hindi ganon, hello may pasok ka ngayon, at hindi ka dito pupunta nang wala man lang pasabi, kung wala kang problema. Medyo kunot noong sabi nito. Kilalang kilala nga siya nito. Hindi ba pwedeng I'm just visiting you? Tanong niyang lumapit, at bumeso dito. Hindi ka bibisita kung wala kang kailangan o problema. Seryosong sabi nito at tinitigan siya. Malungkot siyang natawa dito. I really miss you. Naiiyak na siya. Napanganga ang kaibigan niya, nang tahimik niyang ibigay dito ang resulta ng check-up niya. I really don't know what to do. Pag-amin niya habang nakayuko. Just do the right thing. Seryosong sabi nito at hinaplos ang likuran niya. Honeymoon kasi namin yun, tapos kayo ang nag-honeymoon. Nanlaki ang mga matang biglang napatitig siya dito, baliw ba siya nag-joke pa ng ganun? Ramdam niya ang pamumula ng mukha niya. Malakas itong tumawa. Hoy, joke lang kung makatingin ka naman. Hahaha, baliw talaga, namumrobel mo na nga siya magbibiro pa ng ganun. Anong gagawin ko? Naihilamos niya ang palad sa mukha. Kailangan malaman ni Froilan, mag-usap kayo. Hindi siya umimik sa sinabi nito. Huwag mong pairalin ang pride mo ngayon, anak nyo ang isipin mo. Pangaral nito. Tapos ano? Stress na tanong niya. Kami nang bahala ni Han, pag-uusapan namin pagdating niya. Sabi nito. Anong gagawin mo? Tanong niya. Kung ayaw mong kausapin si Froilan, kami ang kakausap. Suggestion nito. Don't you dare to force him just to marry me. Ayoko ng kasal. Kailangan lang niyang malaman, tapos. Dahil naniniwala naman siyang karapatan nitong malaman. Paano niya haharapin ang lalaking yun? Ang mayabang at bruskong lalaking yun. At bastos. Hintayin lang natin si Han tapos ihahatid ka namin.
Sabi ni Judith pagkatapos ng halos 4 na oras niyang pamamalagi doon. Hindi na, uuwi na ako ngayon, magta-taxi na lang ako. Sabi niya. Ano ka ba kailangan mong magdoble ingat ngayon? Pangaral nito. Kaya kong sarili ko, dadaan pa ako sa supermarket. Nakangiting sabi niya sa kaibigan. You sure? Paniniguro nito. Oo naman nakapunta nga ako dito o sige na aalis na ako. Tumayo siya at kinuha ang shoulder bag na dala. Sige mag-iingat ka. Tumayo na rin ito at niyakap siya. Dumaan siya sa supermarket, bago umuwi ng apartment. Bumili siya ng mga stocks na nagpapa-crave sa kanya nitong mga huling araw. Pagka-uwi ng bahay nagbihis siya at nagpahinga, bago sipagin magluto for dinner. Sweet and spicy shrimp, her favorite. Bumili talaga siya ng malalaking hipon, dahil nagki-crave siya sa spicy. Katatapos lang niyang magluto nang may kumatok sa pintuan ng apartment niya. Gabing-gabi naman kung maningil sa upa si Manang. Sa isip-isip niya naalala kasi niyang bukas na pala ang bayaran sa renta. Wait lang po, sigaw niya habang pinapatay ang stove. Tinanggal niya ang apron, at nagpunas ng kamay. Buti naman hindi nabingi si Manang ngayon, tumigil agad sa pagkatok. Medyo mahina kasi ang pandinig ng may-ari ng apartment niya, at kadalasan ay sunod-sunod talaga ito kung kumatok, hanggang hindi niya pinagbubuksan. Dali-dali siyang lumapit sa pinto, at binuksan yun. Sorry Manang nagluluto kasi ako. Naputol ang sasabihin niya nang tingalin ang lalaking nasa harapan niya. Froilan Denmark. Ang bilis ng pintig ng puso niya sa matinding kaba, hindi niya inaasahan na ito ang nasa harapan niya ngayon, nang inigbigla ang mga tuhod niya. Seryoso itong nakatitig sa kanya, at medyo nakakunot ang noo. Biglang gumapang ang kilabot sa balat niya, nang bumaba ang tingin nito patungo sa tiyan niya. What are you doing here? Nilabanan niya ang kaba, at pilit nilagyan ng galit ang boses. Wala ka bang balak sabihin sakin? Parang galit na tanong nito. What are you talking about? Alam naman niya ang sinasabi nito, pero ang tinatanong niya sa mga oras na ito, ay ang sinabi nitong wala daw siyang balak sabihin dito. Kung hindi pa kay Denver, hindi ko malalaman na buntis ka. Oh wow, he's really mad. Ano bang karapatan niya? Ano bang problema mo, at bakit mo ako sinisigawan? Ano bang sinabi ni Denver at Judith dito, at parang galit na galit, hindi ba nito alam na kanina lang din niya nalaman? 2 months na at wala ka man lang sinabi, balak mo bang ilihim sakin, at wala ka talagang balak sabihin? Galit pa rin na tanong nito. Bahala ka nga kung anong gusto mong isipin. Bakit ba kailangan mo pang malaman? Nanunoy ang tanong niya dito, at tinaas ang isang kilay. Dahil ako ang ama niyan. Turo nito sa tiyan niya, hindi pa rin naaalis ang pagkakakunot ng noo. How sure you are? Pagtataray niya dito, gusto mo pang ipaalala ko? Nakangising tanong nito. Baliw ba siya anong ipapaalala niya? Halatang hindi niya gets na tanong dito. Ako ang nauna, simpleng sabi nito, na may pagmamayabang. Namula ang mukha niya, at nag-isip ng sasabihin dito. You force me. Naiinis niyang sabi dito, pinagdiinan pa niya ang mga salita. Napahalakhak ito at naglakad papasok sa apartment niya. Ang kapal. Isinara niya ang pinto at sinundan ito. Sinabi ko bang pumasok ka? Can you please get? Walang na-force na nagugustuhan Sunshine Resurrection. Nalaglag ang panga niya sa sinabi nito, tumigil ito sa paglalakad at humarap sa kanya. Ginasto mo yung nangyari, gustong-gusto mo. Nakangising sabi nito, at matiim na nakatitig sa kanya. Nawalan siya ng sasabihin, wala siyang mahagilap na pambara dito, ramdam din niya ang pag-akyat ng dugo niya sa mukha niya. Bastos! Get out of here! Sigaw niya at pinaghahampas ito. Pwede bang kumalma ka? Awat nito at pilit hinahawakan ang mga kamay niyang humahampas dito. I don't need you here, kaya kung buhayin ang anak ko. Sigaw niyang tumigil sa paghampas dito. I know, pero anak ko rin yan Sunshine, huwag mong alisin ang karapatan kong magdesisyon para sa anak ko. Mariing sabi nito. Naiinis na napaupo siya sa sofang nasa gilid niya. Pwede bang alang-alang sa bata, huwag na tayong mag-away. Seryosong sabi nito pagkalipas ng sandaling katahimikan. Nagtaas siya ng tingin dito. Sa tingin mo ba natutuwa akong makipag-away? Kung hindi ka kasi presko, bastos at napakayabang. I don't want you into my life.
I feel the same, yun nga lang hindi ko kayang pabayaan ang babaeng dinadala ang anak ko, sa kanyang sinapupunan. Seryosong sabi nito, ewan niya, pero parang may pait sa sinabi nito. Hindi siya umimik. Nagpalakad-lakad naman ito, at tiningnan ang bawat sulok ng apartment niya. Pinapanood lang niya ito. Tiningnan nito ang niluto niya, at bumaling sa kanya. Did you eat? Nakatingin lang siya habang kumakain ito, magkaharap sila ngayon sa maliit niyang table sa munti niyang apartment. Bakit ba dito pa ito nakikikain, kung alam lang niya di sana nilagyan niya ng lason? Bakit hindi ka pa kumakain? Nakakunot na naman ang noong tanong nito, nang mapansin na hindi niya ginagalaw ang pagkain sa harapan niya. Nilagyan ko yan ng lason. Hindi ngumingiting sabi niya, tinitigan niya pa ito. Nag-iwas ito ng tingin, at tumingin sa pagkain at muli samubo noon ngumuya-nguya, at nilunok bago nagsalita. Wala naman bukod sa nasobrahan ng anghang, tigilan mo na rin ang paggamit ng mga pampalasa na yan, hindi maganda sa kalusugan. Pangaral nito bago itinuloy ang pagkain. Ano bang karapatan ng lalaking ito na pagsabihan siya, sa lutong gusto niya? Nilagyan niya yun ng pack na maging sarap para mas masarap, nalasahan pa niya yun. Matinding manuri ng pagkain ang lokong taa. Ang dami mo pang sinasabi, nakikikain ka rin naman, aniyang inirapan at inismiran ito. Sinusubukan ko lang, kung pwede ka na ba talagang mag-asawa, anito. Nagtaas siya ng tingin dito. At sino ka naman para malaman, kung pwede na akong mag-asawa o hindi? Nakataas ang isang kilay na tanong niya, feeling close. Me, turo nito sa sarili. I'm your future husband. Sagot nito. Really you are. Ang kapal pala talaga ng mukha nito. Hindi porket tatay ka ng anak ko, kailangan asawahin na kita, karapatan mong panagutan ang anak ko pero hindi ako. Seryosong sabi niya dito. Inilapag nito ang kutsara at tinidor sa plato nito, bago seryosong tumingin sa kanya. Kasama ka sa pananagutan ko, kung ayaw mo naman magpakasal, then after mong manganak kukunin ko na lang ang bata. Seryosong sabi nito, at tumayo sa kinauupuan. Napatayo rin siya sa pagkakaupo, at galit na tinalakan ito. Wow! Kukunin mo ang anak ko. Ako ang ina, kaya dapat lang na sakin lang siya. Paputok na ang bunbunan niya sa inis dito. Then marry me, para madala ng anak ko ang apelyido ko. Ayokong maging bastardo ang anak ko, and I'm sure ayaw niya din yun. Galit na rin ito. Pwede naman niyang dalhin ang apelyido mo, kahit hindi tayo kasal Katwiran niya. Gusto ko sa legal na paraan, I'm leaving, ayusin mo na ang mga gamit mo, sakin kayo titira. Sabi nito. Uminom muna ito ng tubig, bago naglakad palabas ng kwarto. Anong sa kanya titira? Tama ba ang sinabi nito? Mabilis na sinundan niya ito. Hindi pa nakakalayo sa pintuan ng apartment niya. Sandali nga, pigil niya dito nang makalapit sa likuran nito, hinawakan niya ang polo shirt, at pinaharap sa kanya. Ano bang sinasabi mong sayo ako titira? Naguguluhan na tanong niya. Seryoso itong humarap sa kanya. Just to make sure that you're in a good place. At paano ako nakakasigurong safe ako sayo? Excuse me, nangingising bare niya dito. I know what's the best for you, for my child inside you, sa mga ginagawa at kinakain mo. Pinasadahan nito ng tingin ang kabuuan niya. You don't even know how to cook. Nalaglag ang panga niya sa sinabi nito. And you're, umalis ka na nga, walang mahagilap na salitang bulyo niya dito. Ang yabang pagkatapos makikain mamimentes ng luto, talipandas na yun. Naiinis na pumasok siya sa loob ng apartment, at tinikman ang niluto niyang sweet and spicy shrimp. Okay naman sira ba siya? Malamang maanghang kasi spicy nga diba? Napakayabang. Napaubos siya matapos lunukan ang kinain shrimp. Nasobrahan nga ng spicy. Tinawagan niya si Judith, bago matulog ng gabing yun. Ano bang sinabi mo sa Froilan na yun, at gabing-gabi pumunta pa dito? Tanong niya dito. Sinabi lang ni Han na buntis ka, bakit? Kasi galit sakin, wala daw akong planong sabihin sa kanya. Naiiling na kwento niya. Hay nako, hayaan mo siya, pahirapan mo ng konti. Natatawang sabi nito. O sige, good night na. Gawa na kayo ng baby, para magkasabay lumaki mga baby natin, like us. Nakangiting tukso niya dito.
Magdilang anghel ka sana best. Good night. Ang asim ng sikmura niya, ang agang-aga ay nagsusuka na siya. Ang arte ha. Dati-rati naman hindi siya nagsusuka noon, hindi pa niya alam na nagdadalang tao siya, inaartehan ang sarili. Malilate na ako. Ewan ba niya ang bigat-bigat ng pakiramdam niya, tinatamad siyang pumasok, pero hindi naman pwede? Dahil absent na nga siya kahapon, wala siyang valid reason. Naligo na siya at nagayak para pumasok, it's better to late than never. Hi! Bati niya at tuloy-tuloy na pumunta sa table niya. Kukunin mo lang ang gamit mo, naka-uniform ka pa. Sabi ni Daisy. Ha? Ano bang sinasabi nito? Di ba nagpadala ka ng resignation letter, buti nga aaprobahan na daw agad ni GMA, may kapit ka ata sa itaas ano bang reason mo? What? Ano bang sinasabi niya? Saka ko na kukunin ang mga gamit ko ha, may kailangan lang akong puntahan. Sabi niya at dali-daling umalis ng building na yun. Humanda ka sakin Froilan Denmark. Ganon ba talaga ang mayayaman? Gusto sila ang palaging masunod, ginagamit ang pera, para makuha ang gusto, hindi naman lahat ng bagay madadaan sa papera-pera. Nang makasakay sa taxi, ay dali-dali niyang dinial ang number ng kaibigan. Saan nakatira si Froilan Denmark dito sa Manila? Diretsahan tanong niya, walang hello-hello. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong nito. Just tell me best. Ano ba? Singhal niya dito. Sa kondo siya tumutuloy, ang alam ko, pero may bahay rin sila dito sa Taguig. Sagot nito. Okay, saan na lang siya nagtatrabaho? Sigurado siyang nasa trabaho na yun, wala na sa office. Sa work din ni Han sa DMCF Company sa Makati. Sabi nito. Address best. Pasikot-sikot pa kasi. Sabihin mo sa taxi, 168 Building 9 Ayala Street Makati sa DMCF Building kamo, alam na nila yun. Sagot nito. Okay best, thanks. Pinatay na niya ang tawag, at sinabi sa driver ang address ng pupuntahan niya. Pakialamerong lalaki. Humanda talaga siya sakin, baka kung anong magawa ko sa kanya. Tama ba namang tanggalan siya ng trabaho? Saan siya kukuha ng pagkain niya? Pambayad sa bahay. Kakairita. Hindi naman niya mababawi ang resignation niya, anong rason niya, na joke lang pala. Napakaipal kasi sa buhay ng lalaking yun. Ibinaba siya ng taxi driver sa tapat ng 5 palapag na building sa Makati. May 2 guard na nagbukas sa kanya ng main door. Dito nagtatrabaho si Froilan Denmark, hindi ba? Paano ko siya makakausap? Tanong niya sa isa sa mga guard, na mukha pang nagulat sa pagtatanong niya. Dun po kayo ma'am magtanong. Turo nito sa receptionist. Tumango na lang siya, at lumapit sa receptionist. Excuse me, kailangan kong makausap si Froilan Denmark. Taas noong tanong niya sa nakangiting receptionist, unti-unting naalis ang ngiti nito, at napalitan ng pagtataray. Si Sir Froilan Denmark. Tanong nitong nakataas ang kilay. Yes please. Sabi niyang hindi binago ang ekspresyon, kahit tinatarayan na siya ng kaharap. What's your name? Tanong nitong pinasadahan ng tingin ang kabuuan niya. I'm beautiful than you, even though I don't have that perfect kilay as yours. Pusturang-pustura kasi ang babaeng receptionist, maganda ang make-up nito, na bumagay sa maganda nitong mukha. Sunshine Resurrection. Sagot niya, may tiningnan ito sa computer na nasa harapan nito, at bumaling sa kanya. You don't have an appointment here. Sabi nitong inismiran siya, hindi ko kailangan ng appointment sa kanya, kailangan ko siyang makausap, or else hahanapin ko siya sa buong building na to, at baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Hindi na niya mapigilan ang inis, lalo pat tinatarayan siya ng babaeng receptionist. Miss, muli siya nitong tiningnan mula ulo hanggang paa, konting-konti na lang, baka ito na ang mapagbantunan niya ng galit kay Froilan Denmark. Marami ng babaeng gumawa niyan, para lang makausap si Sir Froilan, actually those girls are beautiful and sexier than you, pero wala siyang pakialam, kaya wag na kayong mag-iskandalo dito. Sabi nito at tinalikuran siya. Ano ba yun? Parang ang taas-taas naman ng posisyon ng Froilan na yun. Naiinis na umalis siya ng building, at tumambay sa 7-Eleven's di kalayuan sa DMCF building. Bumili siya ng maiinom at cookies, hindi nga pala siya kumain ng breakfast kanina. Ang sama ng mga ugali ng nagtatrabaho sa building na yun
Hindi na pala nakakapagtaka kung bakit bastos at masama rin ang ugali ni Froilan, nahawa sa mga kasama o pwede ring siya ang nanghawa sa mga kasamahan sa trabaho. Tinawagan niya si Judith habang kumakain. Ayaw akong papasukin, dahil wala daw akong appointment, my goodness. Akala mo naman kung sinong big time. Naiinis na sumbong niya sa kaibigan. Big time naman talaga siya Ani Judith. Anong big time? Nagtatakang tanong niya dito. Hindi ko ba nakwento sa'yo? Oo nga pala, nagagalit ka agad, kapag binabanggit ko noon si Froilan. Well, sila ang may-ari ng building na pinuntahan mo kanina. Sa kanila nagtatrabaho si Han, kaya nga maayos na ang buhay nila Han ngayon dahil yun kay Tito Anton, daddy ni Froilan. Kwento nitong ikinagulat niya. Napanganga siya habang nakatanaw sa DMCF building. Really? Hindi ko alam na ganito sila kay Amon. Namamanghang sabi niya sa kaibigan. Truth. Kaya ang swerte mo kapag inaya ka niya ng kasal, wag ka nang umarte, okay? Hindi lang 2 hectares ang kaya niya sayong ibigay. Politalk nito sa kabilang linya. Best ano ba? Wala akong pakialam sa yaman niya no. Saway niya dito.